Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si San Martin sa landas ng kababaang loob upang sapitin niya ang kadakilaan sa kalangitan. Gawin mo ang aming sundan ang mga halimbawa niyang maningning upang kami marapatin mong dakilain kaysa niya sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, alalahanin ninyong hindi sila, kundi tayo ang tunay na tuli, sapagkat hindi tayo nangahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at kay Kristo Jesus, ang ating kagalakan. Kung sa bagay mayroon akong sapat na dahilan upang mangahawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip ninuman na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maiipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabangan ay inari kong kalugihan. Oo, inaari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit, lalo na mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ay ating pong itutugon. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Tayo pong lahat. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay purihin, suobi ng awit, ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Tugon, Ang may pusong tapat sa Diyos ang may kagalakang lubos. siya ay hanapin, at Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang Kanyang paghatol, ngayon din ang Kanyang ginawang himala. Tugon, Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. ito'y nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na Kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa Kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Tugon, Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Tumayo po lahat. Hallelujah, hallelujah.
kita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang mga Iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na'y masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit, tumatalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ng bahay at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa po ay huwag nating kalimutan na ang dahilan kung bakit tayo naririto, kung bakit tayo nakakapagsimba, kung bakit tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi ang lahat ng ito ay dahil sa grasya ng Diyos. Yung magising pa lang tayo, sa bawat araw ay biyaya na ng Diyos. At dahil dito, tayo ay mas sigit na inaanyayahan na mas makita ang ating mga sarili na higit na nangangailangan. Nangangailangan ng awa, ng pag-ibig ng Diyos. Huwag sana tayong matulad sa mga katauhan dito sa ating pong ibanghelyo, itong mga Pariseyo na ang tingin sa sarili ay matuwid. Ang tingin sa sarili ay hindi na nangangailangan ng awa ng Diyos. Kung kaya't patuloy nilang kine-question si Jesus at kung bakit siya nakikisalo sa mga makasalanan. Ulitin ko po, nakikisalamuha at nakikisalo sa mga makasalanan. Sino ba ang nandito? Hindi tayo. Baka lang kasi makalimutan natin, yung mga nandyan sa labas, mga makasalanan yan. Yung mga hindi nagsisimba dito, makasalanan yan. Huwag nating ulitin yung ganong pag-iisip. Kundi katulad nila, tayo po ay makasalanan. At tayo yung mas, parang tayo yung mas biniyayaan pa at yung mas maramdaman mo yung kaligayahan na nakikisalamuha sa atin si Jesus. So kahit na ako na nakasuot nito, ay hindi pwedeng magmalaki na matuwid na ako, mabait na ako, maliligtas na ako. Kasi kung hindi ko rin naman binabago ang aking ugali, kung hindi ako nagsisisi at tumatalikod sa aking kasalanan,
baliwala din. Magiging pagsunod lang sa mga panlabas na ritual ang aking gagawin. Kaya nga sa unang pagbasa, ganun din yung karanasan ni San Pablo sa kanyang paanyaya o paalala sa mga taga-Filipos dahil meron din mga tao noon ang tingin sa sarili ay matuwid dahil ginagawa nila ang lahat ng mga ritual, lahat ng mga tradisyon ginagawa nila na ito ay lahat panlabas lang. Kaya yung sa kalooban, no, yung nilalaman, yung intensyon natin, yung motivation natin kung bakit tayo naririto. Ang isang dahilan, tayo po ay kinahahabagan ng Diyos. Sa kabila ng ating paulit-ulit na pagkakasala, si Kristo, paulit-ulit din tayong hinahanap. Kaya hindi po tayo, no, para bang kay Kristo, hindi po ito paramihan ng miyembro. Hindi po ito paramihan ng tao, kundi sa kung sino ang nagsisisi at tumatalikod sa kanyang kasalanan. At talagang hahanapin niya kahit kaisa-isa lang. Hindi niya titigilan ito. Hahanapin at hahanapin para maibalik sa tamang lugar. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ang Panginoon ang pastol na nakakakilala sa bawat isa sa atin, sa ating pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos, nagtitiwala sa Kanyang personal na pag-ibig sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging buhay na tanda ng tunay na pagkalinga at buong pagmamahal na pagtingin sa mga tinanggihan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga humiwalay na sa daan ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tinatawag silang bumalik muli. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan na ligaw sa bisyo, krimen o ipinagbabawal na gamot, naway matagpuan ang kanilang tunay na sarili at dangal at magbalik sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At mga nagdurusa na sinusubok ng karamdaman, naway mapagtanto na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at atensyon ng ating ibinibigay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao na dumaan sa pintuan ng kawan, naway magbunyi kasama ang pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganoon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, mga special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na pagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay namin aming buhay, bawat kalan at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mong si San Martin ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkaloob mong kami ring pinagkakalooban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo asama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at angad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at tumantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Kung kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakilanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Alam natin na si Jesus ay nariyan sa sagradong ostiyang pinamamayan ng dugo
at katawan na siyang pinuhunan sa pag-ubos sa ating kasalanan. Nasa Kanya ang ating kaligtasan, nasa Kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay, sambahin siya magpakailan man. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay San Martin para hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan, Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning po, Padre.